Napagod ako umakyat. I'm so tired. Grabeng hingal. Oh my God. Whew. Kakapagod, ilang steps lang. Hi mga mi! I'm back again and again and again and again. So ayan, balik na tayo sa aking 11 days ng bakasyon sa Bicol. Ito na yung second day at second ganap namin sa pag-uwi ko netong last August lang sa Bicol. So ayan, naglalag na naman ako, 'di ba? Ito na nga yung moment na pupunta kami sa may Ocampo kasi magka-camping kami mga mi. Ito yung first time na magka-camping kami as family. Na-try ko mag-camping, bata pa ako doon mga mi, elementary. As in, elementary pa lang ako. So, ayun na nga, papunta kami doon sa Yanas Campsite, yan sa may Ocampo. So, from Mayo Payawan, nag-travel kami papunta yan sa Ocampo nga, ulit-ulit, 'di ba? Siguro mga 2 hours din ata yung biyahe, hindi ko maalala. Basta hapon na kami umalis mga mi eh. Mga 2 or 3, pero dumating kami dyan na 5. O so, hindi nga lang siya 2 hours, no? Mga 3 hours din siguro. So, ayan na nga, inahabol kasi namin dyan yung sunset. Ang ganda mi ng view papunta dyan. As in, sobrang ganda. Medyo nakakaano lang, nakakahilo kasi nga paikot-ikot. As in, ikot kayo ng ikot hanggang makarating kayo sa taas. Parang pinaikot-ikot ka lang. Oh, diba? So, ayan na nga mga mi. Ganyan siya katagal yung biyahe namin. Pero worth it. As in, sobrang worth it kasi hindi siya maulan, maganda yung panahon. As in, nakisama siya kasi nga, diba, nung panahon na yan is meron siyang parang low pressure, pero hindi siya umulan mga mi, sobrang maganda talaga. Kaya pagdating dyan sa aming pinuntahan, sobrang worth it nga sabi ko kasi hindi maputek, as in normal lang siya. Ang ganda ng view, sobrang payapa, sobrang tahimik, as in nature vibes lang, nakaka-relax, nakakagaan ng pakiramdam, ang ganda sa mata, nakaka-refresh, o diba ang dami ko nang sinabi, basta super duper ganda mga mi. As in, worth it, o 'di ba? Punta kayo diyan mga mi kapag nagkaroon kayo ng time diyan sa Bicol yan, sa may Ocampo, Ocampo lang, as in Ocampo, 'di ba? Hanapin niyo na lang, i-google niyo na lang mga mi kasi hindi ko rin naman yan kabisado kasi first time ko din pumunta diyan sa Ocampo. Pero yung way na yan, hindi ko siya first time. Nakapunta na rin kami diyan, malapit doon sa una namin pinuntahan. Yung nag-swimming kami mga mi, malapit siya doon. So ayun na nga, nakarating na kami diyan. Paakyat yan, as in paakyat. Alam niyo naman ang inyong Miss Melo, merong condition sa paa, 'di ba? Naalala niyo na meron akong plantar fasciitis at lagi siyang kumikirot pag sobrang nabubugbog. That time, medyo normal pa siya kasi nga ilang araw na rin akong pahinga sa pagbe-bake pero hindi pahinga sa work. So, yan. Pero, ang pagod ko dyan, mi. Sobrang pagod yung hingal ko. At ang dami ko pang bitbit. Nakikita niyo yan kung gaano kadaming bitbit na kailangang iakyat papunta sa taas. Kasi syempre, magka-camping nga kami, di ba? Marami kaming dala, may food, may gamit na pantulog, mga damit, kung ano-ano pa mga mi. Pero, makikita mo yung ganyan, kahit sobrang taas ng dadaanan mo, kahit sobrang mapapagod ka, pero makikita mo yung view habang paakyat ka, grabe. Hindi ko talaga ma-imagine kung gaano siya kaganda. Di ba yung kapatid ko nag-video-video pa ng sarili niya. So, ayun na nga, nakarating na tayo sa taas, mga mi. O, di ba? Kita niyo yung ganda. Sobrang nature. Kung nature lover ka, sobrang ma-appreciate mo yan. So, eto na nga. Malapit na tayo sa aming kubo. Yan talaga ang pinaka-perfect spot dyan sa lahat, mga mi. Nasa gitna. Pero medyo pricey siya eh. 6 kyaw ata yan. Pero hindi na namin yan nakuha kasi nga mayroon na siyang nag-advance booking. Kasi kami hindi kami nag-advance booking as in within the day na. Dahil matagal na naming plano pero hindi kami alam mo yun, matagal ng plano pero hindi kami nagko-commit. Lalo na ako kasi nga iniisip ko yung gastos. My God, ang laki-laki ng gagastusin. Saan makukuha ng panggastos? Pero natuloy pa rin. At least yung plano, hindi na lang basta plano, natuloy pa rin. So, yun yung kubo na nakukuha namin mga mi. Papakita ko sa inyo yung pinaka-view ng buong area.
ayan mga mi, nakita nyo yung place? OMG, oh my God. Thank you Lord talaga, sobrang ganda. As in, I really love the place, I really love the view. Sobrang refreshing, sobrang nakaka-relax. As in, worth it. Sobrang worth it yung pag-ikot-ikot mo sa daanan, yung pag-akit mo ng ilang steps, mga 90 steps, ganyan. Sobrang worth it. Then, pagdating namin dyan, nag-picture-picture, nag-video. Alam nyo na mga mi, wala talagang, masyadong nabuo dyan. As in, wala. Napuno ang memory sa pictures. Charot, walang nabuo no. Ayun na nga, after naming mag-ikot-ikot, syempre napagod, saka nagutom na rin yung mga bata, kumain na rin kami dyan ng aming merienda. Alam mo naman, ang merienda ng Pinoy, kanin and ulam, o diba? Tas maghahaponan pa yan mga mi. Then after namin kumain, napag-desisyon na namin na magbuo na ng tent. May nire-rent dyan na tent mga mi. So yung kinuha lang namin is yung parang good for one person. Yung tag 100 lang. Then meron din kaming dalang sarili naming tent. Kasi pwede magdala kapag meron naman kayo. So ayun na nga. Medyo matagal yan nabuo ng kapatid ko yung pag-ano ng tent. Kasi hindi ko alam kung bakit ang tagal niyang nabuo. Tapos yung si Cassandra naman yung nagbuo ng isang tent. Kasi nga yung mga bata ang nag-stay dyan sa tent mga mi. Ako sana gusto ko dyan matulog. Gusto ko ma-experience matulog sa tent. Pero dahil nga yung mga bata, mas gusto nila dyan. As in, dyan sila natulog mga mi. Sila ang natulog sa labas, kami yung nasa room. O, diba, ang galing ng mga bata. Super brave. So, ayan na mga mi. Thank you for watching and thank you sa pagsama sa amin dyan. Mamaya ulit kasi meron pa yung part 2 at part 3. So, ayan. Bye-bye. Thank you so much. Enjoy. At mag-iingat po tayo palagi. And God bless. Love you. Mwah, mwah, mwah.